So, duwar gini ninyo ang mga answer, no? Sunod kay magandang ko ka ng ay gamay marawat. Reward lang ko, dili ko na ingon nga. Kinaiya sa Diyos na matarong. Kinaiya sa Diyos na matarong. Hugot ng pagtuko sa Diyos. Mission. Mission. Kapit na? Alala. Ustisya sa Diyos, paglaom. Ano, alala, unsleeping prayers, walay tulog. Unsleeping sa Bisaya pa? Walay tulog nga mga pag-ampo. Walay tulog. No, dito tayo, no, na ang suga, kita ko ang suga ba? Naikahayag mo. Ilang ba? Sabot, nagtukaw. Ilang. Yan, lagi sa ato ang first reading, na nakigubat sila si Moises. So, wapin sila itulog. Kaya tutulog sila, building sila sa kuhan, ilang kumpra. Itong si Hor o si ito, Aaron. Oh, no? Oh. So, dingon si Bishop Baron na kanang si Hor nag-represent na sa mga laiko. Na si Aaron nag-represent sa clergy. So, muna nga ang katauhan Si Hor, sa atong si Hor, nag-represent na itong mga laiko. laiko. Nga, ang kana si Aaron kay pare na sa Aaron sa nag-represent na sa clergy. So, muna ang simbahan. Amen. Gubat ni. Kaya natong kontra, hindi makita. Spiritual warfare. Kaya matulog ka. Gani si Joseph, sa iyang pagtulog, kaya di mo gani spiritual, di mag-iimang nga physical, di ka matulog, pero the presence of mind, si Joseph sa kamodel, ani, sa iyang physical na pagkatulog, nag-ampo siya. So, spiritual healing nga as sleeping prayers, dikit mo. No? So, kaya guwato pa dahil si Moses, nga, nangita sila paagi. No? Persistence, no? So, si Hor, nagpuput sa pikas. Nga, si Aaron sa pikas. Muna siya, nag-imahe na sa laiko o sa mga clergy. So, masabot. Oh. So, masabot na, kuha to sila kay mountain. Kuha mo to mountain, pag-ampo nila. So, muna siya, kuha na. Mawag mo na sa ato ang connection sa atong passage karon. No? So, ang atong passage karon, morning ang doon na sa series of one kanang gitawag na ito, strong character traits sa tao. So, ang Luke na kaning 18, nag-isgot ni sa mga strong character traits sa tao, kaning chapter 18 sa Luke. So, usa sa mga example na morning, no? So, sa Luke 18, sa verse 9 to 14, nag-isgot sa Pharisee and the tax collector. Na mga strong character trait sila na Pariseo, nag-ampo siya, no? Nga mo ito, bilis sa sama ng brother sa buwis, bilis sa tikasan, no? Bilis sa limbong, uban pa. Bilis sa sama, so, usa din sa chapter 18. Nasa katong the rich man, no? Usa din sa mga example sa strong character trait na sukat siyang pagkabata, iyan ang gisunod ang pagtulunan. Pero sa dihan, ikuha siya ni Jesus, mag-challenge siya na baligya imong kuwan, pero siya maka-kuwan kay dato mo kay siya, baligya ang imuhang katigayon na ihatag sa kantos. No, so usa is mga example sa strong character trait sa tao. Ikaduha ka ni si Peter. Prediction of the passion. Oh, no? So, Prediction of the passion. usa po ni nga gikuha ni Peter nga makita nimo ang strong iyahang character trait sa iyang gibiyaan ang iyang posisyon o bisunod sa Jesus. Okay mo nang basako ng verse 23 sa chapter 18 nga gibiyaan niya ang posisyon o bisunod sa Jesus. Unya, kaning blind man, usap po niya sa strong character trait sa tao na naa sa kuwan sa Luke, no? So may gibuhat sa usap blind, son of David, Have pity on me. have pity on me. So, bisag ibatlong siya mayo. So, Jesus, isamot mo siya singgit doon. So, nasa strong character trait ba? So, hindi pa tayo din siya. So, yung si Jesus, pari-alin ako. Di ba doon? Ako sa'yo nakita mo, naayos siya, no? So, sana sa Jesus. So, ang atong passage karon, nag-study up, nag-study po ng strong-willed man.
No, sa kisa man yung strong-willed man. Example, ang huwis. Kaya ang huwis di mahatog, wasay kanto sa Diyos, wasay kanto sa tao. Strong siya. Sus, yatbangan siya, strong-willed man po. Ang usa ka, woman na, widow. O sa Bisaya pa na widow, Yuda, balo. So, mo ni ang atong atbang sa itaw sa strong-willed man, no? Na giatbangan sa huwis. So, makita na to nga no, kanang ang gikuan pa na, ang base aning ato ang kuan karon, nga kaning kuan ay kaning Luke, no, the evangelist, nagkuan siya more on prayers. So, the evangelist of prayer siya. So, kaning libro sa Luke, more on prayers ni mo ni ang kuan ni Luke, no? So, mo na siya, no? With his match, nakamatch good ang kuan, strong-willed man. Niya, the just judge, who neither feared God nor man. Yabangan siya, o strong-willed woman, a widow seeking for justice. So, wala, no? So, kani siya nag-isgot ang atong passage karon, ang story sa atong passage, it's all about the need of persistence prayer. So, mo ni ang story ani, it's all about na need din ang persistence in prayer. So, mo ni ang lesson natin. No? Need din siya. Lumana nga si the evangelist, itawag siya the evangelist of prayer. Si Luke. Itawag siya the evangelist of prayer. So, ano ang pagkaroon. So, ang prayer belongs to unfolding God's plan. It's necessary to trust God. So, ang pinaka-point diri, isa sa pinaka-lesson din ani, is na-agree, it is necessity to trust God's purpose. So, kinahanglan din ang pag-ampo. Sumuni ang kondit na ang point yun, ang God's, usap yun sa God's plan na ang tao, kinahanglan din siya mag-ampo. Kung kinahanglan din siya, sumuni niya ang necessity. No? Kung dunay necessity atong body, so dunay necessity ang spiritual need na ito, muni ang pag-ampo. No? Muni ang pag-ampo. So, mana, no? Kinahanglan na yun. So, sa Greek pa na din. So this necessary turn of events assume faith in God, not surrender to blind belief in destiny. Kaya siya, ang belief sa destiny man, managin niya ang destiny. So, siya, dito na musalig noon, wala na pag-ampo. So, kinahanglan din mo ang pinaka-lesson din na ito. Na, kinahanglan din ang pag-ampo. So, kaning loko, kaning God's plan, na kinahanglan, it is a must. It's a necessity. Mo ko na nga, kaning lupa, nag-discuss kini, more kini sa, kaning bitaw, yung work pattern niya ba, sama sa ingon ni Jesus Christ nga sabihan, ipangita siya. Uy, ano balaka man mo, nga, waday mo sa'yo, nga kinahanglan. Iya ginagamit kami, it is a must, kinahanglan, na ako sa balay sa pinamahan. So, mo ni ang pattern ni Luke. No? The another, nag-isgot siya about sa nga, muadto ko sa laing balangay. Kay it is a must, kinahanglan kung musangyo ko nila, kay mauni ang purpose na gipadala ako. So gamit mo si kinahanglan. So kita ni mo ang pattern sa Luke, no? Na kinahanglan. Ikatulo nga, kawan mo nga, kinahanglan na ang anak sa tao, no? Moto katong iyahang addiction sa addiction sa iyang passion nga kinahanglan nga mag-adtos sakiton, patyon, ilansang sa cross. Nya must raise after 3 days. So naagi na iyang kuan. So mo ni apil ni ang superior.
usa ni sa God's plan. Bro, nga ang tao yun na mag-ampo yun. Sumuna, ipakita ka ni mga story. Nung ipakita ka sa mga story nga, mga strong sila. But there is a need, no? About the needs of the resistance of prayer. Sumuna, ipakita sa mga story karon. Nga, si Jesus Christ ay dili excited. Kaya kinibuhay ni Jesus Christ, nag-ampo siya. Ang Ginoo, isa kang Ginoo, si Jesus nag-ampo siya. So, dili siya accepted ani. So, asa man mga higayon nag-ampo si Jesus Christ? Ang dito sa baptism of Jesus Christ, ano? No? Sa pagbunyag, ang tanang tao sa pagbunyag pa, sa diha si Jesus mo isunod, nag-ampo siya. O sa diha pag-ampo niya, bunyagan siya, ginambli. So, nag-ampo siya, naani sa Luke. Ibasahon na ito ang Luke. No? Nana sa Luke chapter 3, verse 21. The baptism of Jesus in Luke chapter 3, verse 21. Kunya, ikaduha, sa pagpili niya sa 12 apostoles, niadto siya sa bungtod o ni Juan siya pila kagabi ito. Ano man, pag-ampo, yan di basta-basta, ano man, nipili na siya 12 apostoles, iya ginagyapuan. Kamalandungan din niya. No? Nga sa dihang mo question, ikatulo, sa dihang mo mutana na siya sa iyang mga apostoles, sa wata sa mutana, nag-ampo siya na nag-inusara. Nya, gumaya ko ampo siya. Oy, kamo, kung sa may resulti sa mga tao na itunod, tanako, mo to dito nagsugot ako. Doon nag-ampo siya una. Ingon siya, ingon ka, ikaw ang mga propeta, ikaw si Elias na ibalik, usa sa mga propeta, na ikaw Pedro. So, muna ang the confession of Peter. No? Ikaw ang manluwas, no? Anak sa Diyos. Ito si you are the Messiah, the Son of the living God. No? So, muna siya. Before siya, nag-ampo siya. So, prayer then is a necessity action of Jesus. It is what accompanies or precedes crucial and defining moments in Jesus' life. Prayer is the central to Luke. Muna, no, sa tanang gihimo ni Jesus Christ na nagkong desisyon, naghimo siya mga prayer, mga action of Jesus Christ. So, muna, na-connection na akong bulikon na naagay necessity, no? The need of persistent in prayer. No? So, kung atong basahon, makuha na to karon nga yung atong basahon, any volunteer to read the Romans, nga kinahanglan kita o pag-ampungan naman, mga tagtabang sa Espiritu. Nga naman, kay di matakaybaho mong bangpo. Karon tabangan ta sa ito, kay ang weakness ni sa tao, kani pagsunod, labi na gini pag-ampo. Weakness ni. So atong basahon ang Romans 8:26. Romans chapter 8, verse 26. Sa samang paagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu, kay dili kita mahibalo unsaon pagampo. Ang Espiritu mismo mao ang mga liupo sa Dios alang kanato, uban sa mga pangulo na dili ikasaysay sa pulong. Uban sa mga pagkagulo na dili ikasaysay sa pulong. No? So, mana nga ang tumunggod, ang objective yun sa Romans 8 verse 26, ang objective yun niya nga we are helped by God in our prayers. Bisag ato ni duty or it's our privilege, it's our duty to pray, pero we are helped by God. Ano yung Romans 8? No? So, gitabangan nila sa ato pag-ampo kalandaan, diskutan niya, tumong sa kuwan, nakita gitabangan sa Ginoo. Kay weakness man nato, klaro kayo, no? Nga, muna ni nga, ang atong pag-ampo mismo, gitabangan nato sa Ginoo, anak. Muna ko sa'yo, inununta ka,
Sa ritual kay paminahan ba nga, Lord, sige mo kung kampo ni mo. Hala, sa pag-ampo palandaan is our duty and privilege. Nga, iklaro sa Romans, nga dili ta kay mo ampo. So, ang tungong sa Romans, gitay balota, na kita gitabanan sa Diyos sa atong pag-ampo. Sa kaulaw niya ng bukling sa atong pag-ampo, no? Iklaro kayo sa Romans, sister. Nga dili ta kay mo ampo. Sa atong pag-ampo, it's our duty, gitawag ta kung mag-ampo, kay kinahanglan yun. No, kinahanglan yun ang pagpadayon sa pag-ampo. Pero giklaro sa Romans, na pag-ampo, gitabanan ka sa Diyos. So there is no reason na mag-claim ta ba, magkuhan ta ba, mag-demand siguro. Sino mag-ampo ni mo? Privilege na nato, grasya na ang pag-ampo pa lang mismo. Murag utangan ng Ginoo. No? Wala. Murag utangan ng Ginoo. Oh, batong nakalimtong po nito tayo hindi naman kayo usa ka pare ningon. Ningon usa ka pare nga si Father Punsalan katong pusukay mo ba? Sa Punsalan simba ko. Walay utang ang Ginoo nato, kita may nay utang sa Ginoo. Diyo kalimot na. No? So, si Father Munisa sa dito sa una. No, si Father Punsalan taga Espiritu. So, no, klaro kayo nga kwan. Ikaduha nga verses kay ang combination mo ni sa necessity and prayer. So, gitagaan ang duha ka verse, kaya doon na may i-combine na ito ang duha ka word, necessity of prayer, necessity and prayer. So, gitagaan tani. So, necessary gid. Necessity sa atong spiritual life. So, mo ni gitagaan tani. Ikaduha nga verse, atong enable to read. No? Kani, John 4:20-24. Si Ibrahim Ang, ni Volunteer. John 4. John 4:20-24. No? So, muli ko ni na unsa ka kuan ang pag-ampo. No? Mo ni ang timbang kaduha ka verse nga may counter na to tungod yan ang necessity, ang combined sa word sa necessity and prayer. Sa pinulungang Bisaya gihapon sa mga salibasa ng Marta. Juan 4, correct? 24? 20-24. Ang among mga ginikanan nanimba dinhi niining bukira. Apan kamo nagaingon nga dito sa Jerusalem mao ang dapit diin kinahanglan musimba. Niingon kaniya si Jesus. Tuhoy ako, babae, nga moabot ang takna nga niining bukira ni dito sa Jerusalem, musimba ka mo sa amahan. Kamu nagasimba sa wala ninyo maila. Kami nagasimba sa among maila. Kay ang kaluwasan gikan man sa mga Hudyo. Apan moabot ang takna ug karon aliya na. Kanusa ang mga tinuod na magsisimba, musimba sa amahan, diha sa Espiritu o kamatuoran. Kaya ang amahan nagapangita sa ingon ini nga maninimba kaniya. Espiritu ang Dios o ang mga nagasimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa Espiritu o kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo. So, muna, no, nga ang akbang na verse, na sa ato na yung pagpadayon, mao niya ang key, ani? Ang key sa pagpadayon sa atong pag-ampo, mao ang Spirit of God. No? Primero, sa Romans, na ato bang, hindi pa tayo bawang mag-ampo, mao na atong witness, gitabangan ta sa Espiritu. Unya, mao na ang kidya na pagpadayon sa itong pag-ampo, mao ang pag-ampo na Spirit of God. No? So, mao na siya. No? So, mao na ang widow, persistent prayer, so, murag nakablock eye gid siya sa kung nakuhaan pa, ang gamay, ang logic na ba, ang gamay nakapuling sa dako nga ang huwis. Nga naman, kay nipadayon man siya. No? Nipadayon man siya. So, makuha na ito ba nga ang persistence prayer, sama ba itong amigo bitaw nga nangayon sa tabang, kay daw na sa bisita ba? Nga,
ay, nangatulog na mi. Nya, sige mo isang tuktok. So, wala siya mong hatag, kay tungod sa ilang pagkakaamigo, kung dili, ni hatag siya, kay tungod nagsigit sa padayon. Ang pangayon. More mo ni, same ang iyang substance ba? No, same ang iyang substance. So, Moni, no nga, ang atong pag-ampo gini ay, raro kayo ang tumong, tumalikod, nakita, gitabangan, tas ginuusap. No? So, mura nga, sa akong kasintian, hibo ko sa una, grabe kayo kung maupi sa una sa Holy Rosary. At as much as possible, makakuha ko sa una, 3 times a day. Nga, pagka-busy na ako, okay, kadlaw, paano ko? Nga, utututok, Rosary sa ko. Nga, inigday kong tulog, Rosary ko, nga, usay pa, makaupat pa na. So, grabe kayo nga akong, relationship pa, prayer life ato. Pag-graduate ako college, sisters, brother, nabisi na ko niya, kanina naging, kanang itong inikit sa o, tigin ko ba, grabe kayo kong relationship, timid na lang, fail na ako, timid pa. Ginagi ko mga alagad sa tao, nag-create ko mga decision, nag-create ko mga cooperative, kami ko mga, extra ko lang ba. Nga, karon nawa ang akong pag-ampo, labi na ang Santos Rosary. Nga, sugod pagkawas akong pag-ampo sa Rosary, naibong ko dali na kay ko sa labang. Nga, nakalibot lang kay, nabangan ko sa Ginoo nga, pisag ko, naibong ko nga, dili mo kong ani. So, nga nung ani ako, dito na ako nakuha tungod kay nawa ang ako ang usa sa mga importante prayer. Ako labi na ang Rosary. Nga, ipahinuplog lagi ko sa Ginoo to, gitagaan ko lesson na to kay ang wagi na kong buhi, ang katuman Santos ng isa. Nga, one time, albisan ito na ko sa Mactan Doctors, nga, ingon na yung kumpare, simba ko kay ako may magpuggan ito, buhi sa isa. So, pero ang akong prayer life, naipa na, kay busy na ko sa akong mga services, ano ba? One time, yung pare, ipahimak mo sa Ginoo nga. Kaningan yung gihimo, ito yung mga medical, you're helping tao nga nasakit. Nindot kayo ni. Pero remember, bisag kung sa kanindot sa imong gibuhat, sa imong gibisihan, kay ka, nakatabang ka, nag-volunteer ka, naghimog kag mga social kuan, mga services nimo. Pero remember, kung wala na yung pag-ampo, dili na para sa Diyos. Dito ko na. Ipahipaling ko sa Ginoo, kay di lang kita piskaran ito, sa ato, panangkamo ng Ginoo, dahil lesson ni ipabot na. Sumauti lesson ako. Pero the problem ako karon kay katong 3 prayers na ko, ang Rosary na ko, maglisod na ko, bisag usa gali. Balik muna ako himunan. So dito na ako himunan, kaya atong pasis karon. Ano man? Kay katong dahil dito ang buha. Katong dahil it's a privilege, it's a grace from God. Muna nag-ingon diya na ang weakness sa tao pag-ampo. Katong nahihimong ito na ko, tungod dito sa Espiritu Santo. Nagtabang na ko ito na tayo. So, pagpaka na itong Ginoo, no? So, muna ako na pagkaroon nga, wala kita ang ngay kapanghambong. Labi na kanina ito pag-ampo, pagsimba na ito. Ang Espiritu, pasalamatan sa pag-ampo para natudaan. No? Muna atong mensahe ka na ang atong pag-ampo, kinahanglan ni dahil na itaw na ito, Spirit-filled prayer. Muna nga, wala to na ako simba ko, Lord, kabangi ko, Lord, na naubani ko sa Espiritu Santo sa akong pagsimba. Kaya makahatag o tinuod na worship ang Holy Spirit, munang kinahanglan tayo panabang, o ito giklaro niya sa Romans, nga gitabangan ta sa atong pag-ampo. No? So, muni, no? Nga, God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. So, what ako ingon? The key to persistent prayer is the Spirit of God. Magkauban kita sa Espiritu sa Ginoo. Kay mo ni iklaro sa Romans chapter 8 verse 26 na muna yung witness na to na dili kita makamao sa pag-ampo. Only the Holy Spirit can give the genuine worship to God. Muna ang tigsay karon. No? Yan, dito kaya itong summary karon, atong basahan itong summary. Tanan, dito kaya ang point gini, na gini. Tanan. The point of the story is the biblical logic of the lesser to the greater.
It's a seemingly powerless widow through her persistent entities can convince a judge who is hard of heart. How much more would the Spirit-inspired prayer of a believer move God, who is all good and all powerful to start with? So kaning keyword na kani among giingon dinhi ha, kaning Spirit-inspired prayers. Papakan mo nito, mo niyan ato ginapapwet yun nga iampo na ito manghayo kita o pauban kita sa Espiritu Santo. Kay gani ang huwis na sa Bisaya pa, ang huwis na tika o kasing-kasing na lukmay o bihatag sa pabor na suwis nga to sa balog. Kanang widow, no? Yuda. No, nga nitubag sa Bisaya, wag yun siya, wag siya kahadlok, Ginoo, hadlok pa sa Espiritu ka. Nga mo na pinakaubos sa atong ilang panahon ni Jesus. Pero sa tungod, sa persistent prayers sa usaka, ang usaka, huwis nga way gikadlukan Dios ug tao, ug tika o kasing-kasing na lukmay siya. Nga mo ni karon kung ang atong pag-ampo kuno inubanan nga gi-inspired kita sa Espiritu uban sa atong pag-ampo, ang Ginoo na all good and all powerful, dili magdumili pagtubag sa atong mga pag-ampo. Papakan ng Ginoo, no? Amen. Hallelujah. No? So, mo niya atong pinakakuan. Nga atong basahon atong reading at advance, na? Persistent prayer bears fruit as we raise our hands to God. Our unsleeping help. So we pray whether convenient or not. So ngayon tag convenient pa na usay ang tao mag-ampo, no? Ano pag convenient na yayang kinubuhi, nalimot kas Ginoo, wala na pag-ampo. Wala linog. Hindi karon pag linog. Kay dili naman convenient, linog. Mao pay pag-ampo. Salamat lang niya. May lang kay tagaan na buhi pa daw. Sumuni, ang ipasabot niya, convenient daw o not, ang po yun. Mga tingin no? Padayon kita. No? Kaya usay, ang tao ka na naman, haruhay, malimot sa Ginoo niya. Usay na yung problema, mo pa yung pagbalik tayo, karuhi si Ginoo, no? Gananan lang dati yung problema. Yang ikos Ginoo na ito, maproblema man, kalipay yung kasakit, pasalamatan na ito siya. O dito, no? Yan, ito sa name, to God our unsleeping help. Kung doon na tayo unsleeping prayer, there is God na naabot siya way katulog ng pagtabang. Amen. 24/7. No? Kung yakbanan is Ginoo, kung watay, ihapit ta sa way pagkatulog na pag-ampo, sa mga pag-ampo na ito, nasa way katulog. As we raise our hand, sama ni Moses, he raised niya, persistent prayer, bears fruit. Nga mo bears fruit man, muna may bunga, na nakampo na magkataliban, so may bunga. Kuy, kada kong bunga sa pag-ampo. Kaya way suog sa kalibutan na dili maabtan sa iyong pag-ampo. Nga naman, ingon diya, the prayer of the righteous is effective. Ang pag-ampo sa tao na matarong, epektibo. Nga, usapang epektibo. Moto, Spirit inspired prayers. Ano yung say? Epektibo. Spirit ko dito. Magpauban kita sa Espiritu Santo. No? Nga, magbunga siya naman. Kaya ka na yung sa pag-ingon ba niya, epektibo, dagang kayo madungog. Dagang mga kalag sa purgatorio, sa iyong pag-ampo, adto na, mahawas. Dagang mga tao na naas kang ngitmit, mahayagan, pinaagi sa iyong pag-ampo na Spirit-inspired prayers. Kaya iya ginangingon. Yan, ingon sa bulahan ka itong tao na nag-ampo o nangayo sa Espiritu Santo. Iya ginangipromise. So Lord, ipadala ang imong Espiritu Santo mag-uban sa akong pag-ampo, labi na sa akong pag-ampo. No? Kaya sa'yo rin ang pag-ampo, ako no, ang puro ko sa dagan akong bantay kay kung ano, kung ampo ko sa Spirit, sa pagsimba no, balik ko. Kaya nakatapon ko aning, katulong na, siya mo kayo mahata ko tinuod na worship. Hindi ko paubanta, no? Magpaubanta. Ngayon kinagtabang, kaya tingin sa Romans, no, at malikon, dili taga mo ampo. Dili taga mo. Mo na atong witness. So,
Atong trabaho na itong kauhaw, tanan. Basaw na to. In the battle of prayer, we must face in ourselves and around us erroneous emotions of prayer. Some people view prayer as a simple psychological activity, others as an effort of concentration to reach a mental void. Still others reduce prayer to ritual words and postures. Many Christians unconsciously regard prayer as an occupation that is incompatible with all the other things they have to do. They don't have the time. To those who seek God by prayer are quickly discouraged because they do not know that prayer comes also from the Holy Spirit and not from themselves alone. No, dili alone na kita lang. Ang atong pag-ampo comes from the Holy Spirit. Romans 20 to 26. Romans 8, verse 26. No? Muna, kita na sa atong Catechism of the Catholic Church. 27, 26. No? Kaya sa yung tawag ito, gunahuna nga, sa pag-ampo, kita lang. Wala. Sa pag-ampo ko lang, Kristo sa Diyos kay na pinapunaan mo Spirit yan. No? Dili ko pahambog brad gan. Uy, nisimba ko katulong. Dili ko pahambog. Ato ni ko mingon nga. May serve ko pati misa brad. Dili ko pwede mahambog. Dili gyud. No, pasalamat ka. Bro, salamat gyud kay imo kong gibanan nga kanya. Yes, sa second Timothy, klaro gyud ni Paul dito ni Timoteo na padayon mo sa pagsangyaw sa pulong pagtudlo, padayon mo sa pagpuyo sa kamanturan nga naman kay pagtuon sa pulong si Diyos nga naman kay kani pagbasa na to kani karon mo ni ang paagi sa pag-ampo kay sa pagbasa nimo sa when you read the Bible you are praying kay ang pag-ampo this is a two-way communication. No, ang istorya ta niya ang pulong sa Ginoo mo ay mutubag. That's two-way communication. Usay ato lang ato kami no. Sa man ang ato ang lesson karon. So man atong guide sa ato ang sharing no. What? Ato basahon? What are your struggles in prayer? How do you deal with this? Unsa ang imong mga pakisbison sa pag-ampo? Yun sa imong pagkatubo niini. So, bukwatag 5 minutes niya padayon niya po ng atong pagpamalandong sa dili pa mo share. Isa mo share no niya. Sulit niya po ng ato ang pag-observe sa puno, pagpamalandong sa busa. Pamalandungan na to ang ipabot sa Ginoo diri nato. No? Pamalandungan na to niya naay duha ka tawo nga observe sa ating food. Niya padayon na sa pamalandong. No? 5 minutes after, musugod na ang atong share. So atong i-bless ang food, Mark. Hello, Mark.